God. Sa imong mahal nakasubuan ang mga pulong mo, Ginoo. Magligo nun ta Sa mong kami sa pagtuman sa imong mahal nakasubuan. Hindi, sakto na. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod og mga Parisiyo miingon, magtutudlo, buot kaming mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan o pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao ni ining panahona. Mituaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako. Dili ako muhimo nini. Ang milagro nga ihatag ko kaninyo maora. Ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabi sa ilawom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo. Kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Og hibaloi nga dinhi ani apay labaw kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom ang rayna sa bagatan mubangon ug musudya kaninyo. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lamang pagpamati sa makinadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon. God is good. All the time, God is good. So, karong adlaw, adlawng Lunes, mao ni ang ato ang prayer meeting diin adunay Bible study. Kay doon na may mga prayer meeting pero walay Bible study. Kini ato kay dili ni basta-basta no kay nga naman kay prayer meeting unya with Bible study. Busa kay Bible study man nagpasalamat ko nga ubay-ubay na pud ang nanambong. No kay doon na may panahon nga kita gamay ra ang manambong. Hinaot unta nga kining mga bag-o nga akong natanawan karon bag-o sa akong pananaw. Hinaot unta nga mobalik sunod Lunes. Kay daghan ta makatunan mahitungod sa ato ang pagtuo nga Katoliko. Amen? Daghan ta makatunan, daghan ta mapupok about sa Catholic faith. Kay importante manggod sa atong pagtuo nga Katoliko nga kinahanglan ato sang pailawom, magpalawom pud ta sa atong pagtuo. Amen? Magpalawom ta. Kay mao bitaw sagaran gyud mga kaigsuonan nga agnihon sa mga laing tinuhuan. Sagarang mga Katoliko nga nangatagak na karon, tuan og laing tinuhuan, tungod kay wala sila'y pagtuon sa ato ang pagtuo. Di ba? Muna nga kini nga ang Bible study gamit kay ni. Kay mauni siya ang paagi nga magpalawom ta sa atong pagtuong Katoliko. Kay usbon ko daghan kaayong mga Katoliko nga wala pagyud mahibalo sa atong pagtuo. Mga Katoliko nga wa pagyoy alam kabahin sa atong pagtuo. Mao na nga kanang mga laing tinuhuan, kanang mga laing sikta, dali ra kay na sila makabasa, dali kay na sila kabantay kung dunay Katoliko nga way alam sa doktrina sa simbahan. Mao na kanay mga laing sikta nga magsuroy-suroy sa atong balay, kabantay mo na. Nya magsudsud sa balay. Unsa may tuyo nila? Nganong musungko man gyud sila sa balay kay gusto nila nga naay Katoliko nga maagni nila, makabig nila. Unya makabantay na sila kung dunay Katoliko nga masudla nila nga way
pagsimba-simba, way pagtuon, walay kanang dili bitaw way alam sa doktrina sa atong simbahan. Mao nay sagarang maagni nila. Kay ngano man, ang Biblia nag-ingon matud pa sa Usias kapitulo 4 bersikulo 6. Unsa may nakasulat diha? Mas maayo no nga naa gyud tay notebook nya ballpen para isuwat. Pohon magbuhat niya ta magkuha niya tag blackboard para akong isuwat ang mga verses. Matud pa sa Usias kapitulo 4 bersikulo 6. Unsa may mabasa ato diha? Daghan kaayong nangabihag. Sige ingon dito. Ningon ang Ginoo, nabihag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Uliman ka na. Unsa may punto nako dinhi? Nga daghan kayong mga katawhan sa Ginoo nga nangabihag tungod sa kakulang sa kahibalo. Sa to pa, lack of knowledge. Wala tay kahibalo kabahin sa atong pagtuong Katoliko. Wa tay kahibalo mahitungod sa doktrina sa simbahang Katoliko. Mao na dali kita mabihag. Unsa may pasabot anang mabihag? Dali kitang maagni sa mga laing sikta. Mao na nga importante gyud mo bitaw ni nga wa gyud ni namo ni undang nga, wa gyud mi muundang bahalag gambay rami bahalag tulo upat padayon gyud mig Bible study. Magtuon gyud ta mahitungos Bible. Nagtuon ta mahitungos doktrina sa simbahan. Kay ngano man, kay mao kini siyang paagi nga ang atong pagtuo unsa man mulawom ang atong pagtuo. Kay sultihan ta mos Tinoo dili man ta makahigugma pag-ayo sa simbahang Katoliko kung wa tay kahibalo mahitungod sa atong simbahan. Di ba? Mahigugma ka sa simbahang Katoliko kung wa kay kahibalo kabahin pagtuong Katoliko. Mo na mahigugma lang ka sa usa ka butang kung duna kay kasayuran anang butanga. Mo na nga mahigugma ka sa simbahang Katoliko kung duna kay kahibalo kung imong tun-an kung unsa kanindot ang simbahang Katoliko. Kung ato ning tun-an ang simbahang Katoliko, musamot gyud ang inyong gugma sa simbahan. Amen? Amen. Ana mga igsuon. Tanawa ng uban natong mga igsuon. Kanang mga Katoliko sa una, karon na mahawa na sa atong simbahan. Nangatagak na tuan laing sikta. Kanang mga tawhana wala man ay gugma sa simbahan. Kanang mga naagni sa laing tinuhuan, mga wa na sila mahigugma. Wala na sila magtuon kabahin sa doktrina sa simbahan. Muna na ilan sila sa laing tinuhuan. Muna mga kigsuunan. Muna importante yun nga magtuon ta aron dili ta mailad sa mga laing tinuhuan. Amen? Amen. So kini nga tong ebanghelyo karon sa di pa kumuhatag og topic karon. Kini nga tong ebanghelyo karon dunay mga magtutudlo sa balaod og mga Parisiyo nga buot mutan-aw nga si Kristo maghimog milagro. Sa ato pa kining mga tawhana gusto nila nga si Kristo maghimog milagro. Ilang gingnan Ginoo paghimog milagro. Kunsit giingon sa atong Ginoo, digo ko muhimog milagro sa inyong atabangan. Wa mo ingon na nianang Ginoo, di ba? Nianang Ginoo di ko maghimog milagro sa inyong atabangan. Wan ay laing milagro nga akong ihatag kaninyo ang nahitabo sa panahon ni Jonas. Di ba? Familiar naman tingali no? Sa kinabuhi ni Jonas. Si Jonas o si Jonas usa ka propeta sa Ginoo. Ato lang ning hatagag background, mabasa na sa Jonas chapter 1. Si Jonas mga kigsunan o si Jonas usa ka propeta sa Ginoo. Usa sa mga propeta sa Ginoo, gisugo siya sa Ginoo. Nga musangyaw ngadto sa lugar sa gitawag og Ninive. Nya kanang Ninive mga kigsunan, grabe kayo ka mga tao diha, mga immoral, mga daotang buhat, naghitak ang mga kasalanan anang lugar sa panahon ni Jonas. Muna niingon ang Ginoo nga Jonas, aduna koy misyon nga ihatag kanimo. Gisangunan si Jonas og usa ka misyon, sa kadakong misyon nga moadto siya sa lugar na nang Ninive kay iyang gusto niya sangyawan tong mga taga Ninive aron mobalik na sa Ginoo. Mabag-o na og mobalik na sa Ginoo. Sus unsay hitabo mga kaigsuonan kay si Jonas kay tao ra man pud ni naman pud ni say kahuyang unsay gihimo ni Jonas? Nisibat siya. Milihay siya sa misyon sa Ginoo. Milikay pareha po di kinaiya na to ba? Tawgon ganita, na ganitay panawagan sa simbahan, mulikay-likay din ta. Tinuod dili? Oh, tinuod na oy, maglikay-likay din ta. Amo ba na yun, daghang kita grason. Oh, invite to lang gani nga
Sister, brother, tambong tag Bible study, daghan kay tag rason, di gyud ta kabsat og rason. Tinuod dili. Daghan kay tag mga chichiburichilap, unya sa sister kay naa pa kay lubhonon, unya sa sister kay naa pa koy adtuon, o di ba? Daghan kay tag mga rasonis, daghan kay tag mga rason. Unya patambungon tag seminar, daghan kay tag mga rason. Mao na mga kigsunan, aduna gyoy panahon nga kita mulikay-likay sa panawagan sa Ginoo, di ba? Mao na mga kigsunan, unsay hitabo, nilikay man si Jonas. Di man siya musugot nga hatagan siya misyon sa Ginoo. Nisibat siya, sakay siya atong bangka pa to. Oh. Pag human mga kigsunan, hibong man ang mga nagsakay dito, maayo man ta kay panahon sa atong paglarga. Yang unsa man hitabo hinuon nga tuya man tas. Oh, dagko kayong bawod unos. Tingog sa pusa kay hinungdan ani nga nindot man ta kay atong biyahe. Linaw man ta kayo. Ingon nakabantay si Jonas ni tago ra dito suok, dito sa may bangka. Tago siya ako maghinungdan ani. Kay ang tawagan is Ginoo, imo ganin ang balibaran, duna gyud mahitabo nimo. Tinuod dili. Ay may taboy. Kanang tawag yun si Ginoo, tinuod yun nga gitawag si Ginoo imong maglikay-likay ka na gyud mahitabo nimo. Mo to si Jonas. Sus na hitabo. Likay-likay man siya, ingon na si Jonas, kabantay man siya, konsensya man siya. Gitawag ko sa Ginoo niya, nilihay ko. Sa ako hinungdan ani. Nganong ingon ani ang panahon. Mo tan ingon si Jonas. Ilabay ko ninyo ngadto sa dagat. Ako hinungdan ani, gilabay siya sa ngadto sa dagat. Paglabay sa dagat mga kigsunan, do na may dako kayong isda. Di ba? Dako kayong isda. Lamoy siya mga kigsunan, pero wa tingali to usap-usapan no. Kay wa man mabali-bali yang Oh, gidiretso sing ganito tugtun. Gisaw din siya sa isda. Unya dito sa ilawom sa isda pila ka adlaw siya dito? Tulo ka adlaw. Di ba? Tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Nya dito sa siya giluwa sa isda dito sa lugar sa Ninive. So wa gyud siya bisag nakalikay siya, pero napasugot gyud siya sa misyon sa Ginoo. Ang misyon sa Ginoo mao gyud matuman, amen. Bisag maglikay-likay pa ka, matuman gyud na ang mahitabo gyud ang buot ipatuman sa Ginoo. Bisag maglikay-likay pa ka, mahitabo gyud na ang buot ipatuman sa Ginoo nimo. So natuman gyud. Mao na mga kigsunan, ingon ang Ginoo, mao ni ang akong timaan nga ihatag na kon yung milagro. Mao ni milagroha nga akong ihatag kanyo katong hitabo ni Jonas. Nganong nihatag man si Kristo anang kahimtang ni Jonas. Tulo ka gabi. Kay iya din nang giparalel. Unsa nang paralel? Iya bitaw nang gipakasama, gipariha ang kahimtang ni Kristo sa iyang kamatayon. Tulo ka adlaw dito sa yuta, tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Amen? Gilubong si Kristo, unsa tong adlaw? Biyernes. Sabado, Domingo, nabanhaw siya. Dunay mga tao nga maglisod og kwinta ana. Ingon ang mga lain tinuan, sayop man ang tudlo os Katoliko. Dili tinuod nga si Kristo tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Kay liman ka Biyernes namatay sa alas 3. Di man to tibuok adlaw. Di ba? Alas 3 siya namatay. Nya pagtungtong og alas 6 mausab naman na ang adlaw sa mga Hudiyo kaya kanay laha alas 6 man ilaha. Alas 6 sa hapon. Mutungtong alas 6 sa hapon usab na ng adlaw dili para sa to alas 12. Bag-o na alas 12 sa kadlaw lain na sang adlaw. Ila alas 6. Ingon ito, dili man mahitabo nga nabanhaw si Kristo Domingo. Kay si Kristo namatay Biyernes. Pila ra ka adlaw? Sa ato pa mahugrag dili siya usa tulo ka adlaw. Sabado mo usa ka adlaw gyud. Oh, duha ra hinuupuan. Oh, di ba? Duha tunga walang gina. Oh, duha ka pina. Oh, Sabado ug Domingo. Sa to pa di yung tanak pwede. Ang gusto unta ni ingon sila namatay si Kristo. Ari baron tag namatay baron siya og kung ato butang. Domingo mabanhaw siya Lunes. Oh, Lunes. Sabado, Domingo. Kadlaw nya Lunes. Di ba? Lunes unta. Dunay mga tao nga dili ka kwinta ana maglibog. Pero sa tidunana gyud mga kigsuonan, kung atong kwintahon dili nato gamiton ang kwinta sa kanang gitawag nato og kanang Philippine time bitaw. Kanang Philippine time. Ang atong oras sa Pilipinas lahi man gud sa oras dito sa Israel. Lahi man gud kay sa panahon ni Jonas ang gikwinta man gud ani si Kristo namatay Biyernes. Ang naa man gud ang higayon na mga Hudiyo man gud. Pag moingon ganitag mga Hudiyo, lahi gud na ilahang time, di ba? Lahi ang ilang Philippine time. Si Kristo namatay Biyernes alas 3 sa hapon para sa mga Hudiyo kanang Biyernes bisan pagkatunga ra na sa oras
Dili tibok adlaw giisip na nila nga whole day. Nasabtan ninyo? Example baron arita, kabantay mo atong sambingay nga dunay tao nga nitrabaho, gitawag niya sayos buntag. Hinumdum mo atong sambingay, murag San Mateo man na. Doon na siya gitawag nga tao nga ditusdan nga dunay nagsugod og sayos buntag. O ato butang alas 5, alas 6. Unya doon na si tao nga gitawag si Ginoo nga nagsugod na sa udto ng uban hapon. Pero hibong kapag sweldohay na. Nganong pareha magsweldo? Ang uban nireklamo nga unsam ni Ginoo, unfair man kay ka. Nang uban nagtrabaho sa iyos buntag, tibuok pa. Nya nga nung sweldo maurang gapon. Kung imo din ang sabton nga kana dayang bisag magtrabaho pikag alas 3 na sa hapon, alas 4 na o magsugod ka sa iyos buntag, giisip, gi-considered na sa mga Hudyo whole day. Nasabtan ninyo? Muna kanang mga lain tinuan, inikwinta nila sa kamatayon ni Kristo, mo resulta gyud nga mingon sila mabanaw si Kristo Lunes, wrong na siya. Kay ang imo hagong pagkwinta wala man nimo gisubay sa kwintas mga Hudyo. So kinahanglan kwintahon na to sa Hudyo nga pagkwinta. Dili Philippine time kun dili Jewish time. Jewish reckoning. Unsa man ning Jewish reckoning? Pag ingon og Biyernes namatay si Kristo og Biyernes, bisag dili pa na siya whole day, katunga ra siya ato na nang gi-consider na sa mga Hudyo is whole day. So Biyernes whole day. Biyernes na, whole day na. Nya Sabado whole day gapon og inig Domingo whole day gapon, so mahog gyud siya og 3 days. Amen. Amen. So mao na mga kigsunan wa masayop nga si Kristo nabanhaw Domingo yun. Domingo. So mao na mga kigsunan nga si Kristo gipakasama ang kahintang ni Kristo og sa katukang Jonas nga namatay si Kristo dito tuag dito sa lahom siyuta, tulo ka adlaw tulo ka gabi. Sama sa kahintang ni Jonas, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Amen. So mao na siya mga kigsunan. So kita ato nang i-apply sa atong kaugalingon, moingon ta kita wa man dili man ingnon nga diha na tamuto ginog na milagro, di ba? Doon naman ko yung mga tao gud nga nagkinahanglag milagro. Muadto pag yung simala kay makakitag milagro. Nya para mo tuo, dili ta ingon ana. No? Kita man gud mga igsuon, unsa may kapuslanan na sige tag milagro pero wa gapon kay conversion. No? Dapat naa gyud conversion. Ang gusto ko sa Ginoo gud nga kita natay conversion. Natay kabaguhan, dili kay mangita lang tag milagro ato kog simala, ato kog Santo Niño, unsa pa ng mga shrine nga simbahan aron lang itag milagro, dili man amo gipangayo sa Ginoo. Kay kana mga tao hilig og mangitag milagro, kabaw mo unsa na? Kinaiya nas mga magparasiyo. Tanawa mga parasiyo nangitag milagro. So dili ta mangitag gayon kanunan tang ngitag milagro dili. Moadtog yung kag simala aron mamilagrohan dili. Kay kana nga kinaiya na sa mga parisiyo, tanawa ni mga parisiyo, ningon Ginoo, pag milagro ko no. Liman ka na, pamilagrohon. Gusto sila makatan-og milagro, dili. Unsa may kapuslanan ng milagro, why conversion? Amen. Why kausaban? Mao gyapon imong kinabuhi. Ang gipangitas Ginoo nga dunay kausaban imong kinabuhi. No? Nunit na nga mangita patag milagro, sultihan ta mos tinuod na may milagro mga kigsunan. Naagi milagro mo tuog gyud ko kada adlaw gyud nga naagi milagro. Tambong sa misa. Tambong sa misa. Kay kanang misa na diha matag milagro, matag konsagra sa pari milagro na. Kabaw mo unsa na nga milagro? Kanang mahitabong masaman pag-usab gikan sa tinapay nga ordinaryong pan na usab ngadto sa lawas Ginoo. Milagro na dili. Kadakong milagro ana. Mo na dili na kinahanglan ngita adto kag lugar aron ngitag milagro muli gyud ka. Kanang misa milagro na. Kay sa panahon nga magmisa ang pari liman ka ordinaryong pan, unya ini ka konsagra sa pari mahimo unang tinuod nga lawas Ginoo. Kadakong milagro ana. Misa, tambong misa naa dihang milagro. Milagro matag misa buhaton sa simbahan Katoliko, milagro na. Amen. Bakbakan na tong Ginoo mga kigsunan, milagro na. Dili na kinahanglan muli pa kag milagro diha adto kag simbahan dili. Moadto kag kanang shrine nga misa, tambong ganig misa kada Domingo. Kay kada tambong na misa, masaksihan nimo ang milagros Ginoo. Ang pagkausab ngadto sa lawas sa atong Ginoo. So karon mga kigsuonan, ang atong topic karon, nindot kini atong topic karon no. Kay do na manggoy na viral karon. Ako lang nganla no, pero dili ni siya wala kong ingon nga nisupa ko ani. Na manggoy na viral karon nga dunay usa ka batan-on bitaw kay ila mo atong bubit. Katong namatay ba nga batan-on nga
basketballista. Na viral magay nino. Nya nganong ako man ning gitapi karon kay dunay mga Katoliko labi na mga tawo nga nihanga gyud niya bitaw. Nihanga niya tungod sa iyang kabatan-on unya namatay katos bubit. Unya para sa mga mga tuang mga elders murag wa pa kay ni sila ma-update ani no kay pero kung magkuan ta social media dunay usa ka batan-on lagi taga diin to siya brad. Murag taga Agusan man tingal ito. Basta part of Mindanao to siya. Nga mo lagi to batan-on. Unya namatay pila edad atong bubit pirtipan bata mga 20 pa tingal to kapino. Oo. Tungod lang atong training niya ngadto sa basketball ba. Namatay siya mo gituyo pa katong dili. Unya dunay mga nakita na ko ba sa comment bitaw daghang mga tao mato pa na dili lang kuno ang Pilipinas ra ang naguul ato kamatayon atong bubit kay mohatag ra ba yato og dungog jud sa Pilipinas katong iya ha bitaw ang kuan iyang kasikat mohatag tog dignity o dungog sa atong nasod nya ang mga tao ato dili lang tibok Pilipinas hasta tibok nasod kuno nakakita sa katong sa cellphone pirti gyud nilang guula guul gyud kay sila sa kamatayon atong batan-on nga si bubit. Unya, ang iyang pamilya, yung ginikanan, sakit magyud kay na sa ginikanan, di ba? Ang iyang anak, watak hibaw, unsa hinung na to, gituyo ba to patay, suya ba ka to, unsa to, disgrasya ba ka to. Mo to itabo ang mga kigsuunan. Unya, nakakita ko sa mga comment bitaw, brad, perti naghanang comment, na ay naghilak. Unya, na ay nag-ingon nga kining tawhana, anghel kuno siya, sinugo sa Ginoo. Na ay nag-comment ba? Nga katuko ng batan-on si Bubit, usa kuno to siya ka anghel, nga sinugo sa Ginoo nga mahimong modelo sa mga batan-on. Dagang kay nag-comment ang uban nag-ingon pod kato kuno sa bubit si Kristo kuno to nga ninaog sa kalibutan nga nagpakatawo pagbalik tungod sa iyang gibuatan na dagang kay mga komita do na poy uban nag-ingon nga kinahanglan jud siya i-canonize isip santo tanaw ha kinilang mga punto ha ba ang uban nag-ingon nga siya kuno anghel kay tungod sa iyang kamaayo ba tungod sa iyang kamaayo buutan nga tao nga modelo panig-ingnan sa mga batan-on nya ikaduha ingon sila nga si Kristo kuno na si Kristo kuno to siya nga nahimong tao, nagpakatao pagbalik. Nisulob lang kuno dagway sama nisulob dagway ni bubit. Mao na hunahuna sa uban ikatulo siya kuno angay kuno siyang ideklara isip santo. Kamo sa inyong hunahuna, angay ba gyud? Dili kay sport. Pero wala ta magkuan ha, wala ta magdaot sa iyahan. Nindot siya nga ingon to kapanig-inas mga batan-on, no? May siya. Taas kay pangandoy siya. Pero pangutana, adto na ko ni kuan ba? Angay gyud kaha siyang ideklara nga santo. Mo ni atong tun-an karon. Dili basta-basta ang paghimong santo. Yaman ha? Nakaingon ko ang nag-comment ba ya pulos ba ya mga Katoliko? Nakaingon ko kining mga tawhana ba? Wa gyud ni sila'y alam bitaw kung unsay process of canonization. Dili lalim uy kung deklarata mo kung nanahis ta ko sa kasanto, dunay proseso. Una, dunay gitawag na to ang proseso sa pagkanonisar naglangkob ni sa tulo kalakang. The process of canonization comprises 3 steps. Tato pa kining proseso sa pagkanonisar o pagkanonize naglangkob ni sa tulo kalakang tulo kaang-ang. Una, isuwat ninyo, sa di pa ta mo mahimong i-canonize nga santo, muagi gyud na siya og venerable. Di ba? Kadungog na mo anang venerable? Kanang word nga venerable? Venerable Theophilo Kamumot, di ba? Nakaingon ko ba, grabihan ning ubang mga Katoliko, no? Makaingon ko ba, doon na mga Katoliko nga wala pitaw mga alam mahitungod sa pagtuong Katoliko. Liman ka gidiretso nila ingon nga masanto kuno tong bataa. Dili oy. Dili basta-basta nga isipon na to kanang isipon siya o i-canonize siya isip santo kay doon na patay tulo ka ang agian. Una kining venerable. Unsa may Bisaya aning venerable? Makadungog tanong. Nga kining venerable usa ni siya ka titulo alang sa usa ka tawo nga giila sa simbahan nga nagpuyo sa gitawag na tuog bayanihong kinabuhi. Sa ato pa makadungog gani mo sa simbahan Venerable Theophilo Kamumot. Nakaingon bitaw ko si Bubit idiretso nga santo. Wa man gani masanto pa si Theophilo Kamumot nga ngilngi kay to.
Naagi panahon nga si Teofilo Kamumot nag-bilocation to. Unsa nang bilocation? Example, nagmisa siya diri, inarong orasa, alauna. Unya nakita nimo siya dito sa kamutis nagmisa pod. Inatong orasa gyapon. Muna siya bilocation nga makita nimo siya sa usa ka adlaw niya nakita nimo siya dito, nagmisa sa diri. Nagmisa sa siya dito ningon lang. Nganong nakamisa man siya anang orasa alauna nga naa man siya ari diri sa kabayuan. Muna siya gitawag og bilocation. Nga makita nimo siya sa usa lang ka oras unya duha ang iyahang kanang itong duha iyang. Oh, mo siya gitawag bilocation. Oh, example baron ako nag-bilocation ko, gawali ko din hininyo. Inarong orasa niya ang ako pong lawas na po dito sa laray. Garusaryo mo na siya gitawag bilocation. Si Monsignor Kamumot wa pa man gani masanto, di ba? Nag-giprocess pa man gani yang kinabuhi niya. Nagaingon ko nga sayon-sayonon lang sa ubang mga Katoliko ingon sila nga angay gyud siya isanto. Wrong gyud siya, di gyud siya. Una, kinahanglan muagi ka sa unang ang-ang sa di pa kamudagan sa pagkasanto. Tulo man ni siya, tulo pila ka steps? Tulo ni kalakang. Una, venerable. Kanang venerable usbon ko usana siya katitulo alang sa usa ka tawo nga giila sa simbahan nga nagpuyo sa bayanihong buhat. Unsa man ning bayanihong buhat sa in English kanang gitawag pita nato og kanang heroic, di ba? Heroes o heroic virtues. Sa to pa maayo nga tawo ba? Kana barong sigig simba nga sa iyang pagkasimba nya daghan kayong mga tawo nga nakasaksi bitaw nga matinabangon kayo. Sama tong Teofilo Kamumot bitaw. Daghan man tingalig nakaabot siguro ano kay dili pa man kana siya gyud kuan. Dugay gyud nga tawo nga santo. Kana si Teofilo Kamumot akong hibaw-an ni sister, nasahin man sa talisay. Unya do nagli nakasaksi gyud mga kigsuonan. Kana kuno si Teofilo Kamumot. Kuyaw kayo. Kay naay amo tinuod bag gyud na. Basta mo gyud gisulti sa katong kuan gyud. Kay kana si Teofilo Kamumot amigo mo ng Bradso. Naguyog sila Bradso. Si Bradso ka to bayong-bayong ay kanang bata pa kayo. Pero na jud siya ibuot. Kana di si Teofilo Kamumot. Gikawat ang iyang kanang tong karaan nga unsa na kanang typewriter. Oh, kana ba? Oh, typewriter. Oh. Gikawat. Ya kita gyud siya sa kawatan mga kigsunan nga nisaka gyud diha sa talisay. Unsa iyang gibuhat? Wala niya ipadako. Giingnan lang niya nga anak dong dili wa ka maglisod anang imong gihimo. Nga nikat-kat ka unya ni imong pagnaog sa dunya nasa gibitbit giingnan siya kanang imong gikawat wala siya hilabti giingnan siya na ari agi diri para di ka maglisod. Paliman ka gitultulan niya na konsensya siya. Gitultulan pa niya mo ari agi. Ayo pagkat ka diha mataga ka. Na konsensya siya giuli niya oy. Ang katong gikawat nga butang gikan ni Teofilo Kamumot. Nya dunay higayon nga naisay magmisa siya, nakita siya mga tao ba nga nagsugal. Oh, suroy-suroy man to si Teofilo Kamumot, magsuroy-suroy. Ay ang giingnan nga hunungan ninyong sugal panimba mo. Agyatagan niya kwarta. Hunungan na inyong sugal kay wa gyud mo kahumanan ana. Oh, wa mo kahumanan ana. File nya bungka masag, file bungka kanang madyong ba. Oh, sige gatagan niya kwarta panimba mo. Mao na siya usa sa mga bayanihong buhat. Kabantay mo ana. So, naay mga tao, mga kigsuonan nga dunay mga tao nga bayanihon kay hiyas. Bayanihon kay kinaiya. Sama ni Teofilo Kamumot, matinabangon kayo mga kigsuonan. So, kana siya isipon siya sa simbahan as venerable. Di ba? Venerable. Unsa nang venerable? Kana bitawng tinahod o ginarespetuhan mo ba? Tungod sa iyang kasagrado nga tao. Pero wala pa na siya gikanonize as a saints. Wala siya gikanonize simbahan isip santo. Pero nakabantay lang ang mga tao, daghang kinakasaksi nga siya balaan kay nga tao. Oh, so venerable. Kanya kana siya mga kigsunan kay giila siya sa simbahan, usa ka bayan ng buhat. So gihatagan siya ng titulo nga gitawag og venerable. So mao ni say unang ang venerable. Sabot pasabot kanang tawhana ginatahod na siya, gitahod siya sa mga tao. Unya usa sa mga requirement nga ilhon ka nga venerable, usa man ning requirement kanang kinahanglan gyud ba? Usa sa mga requirements nga ilhon ka sa simbahan isip venerable, kinahanglan ang requirement ana Pagtabang. adunay unsa to? Bayanihong buhat. So kung wa gani kay bayanihong buhat, wa kay simba-simba, isipon di ka venerable ana. Dili.
So kinahanglan usa sa mga requirement una ilhon kang venerable sa simbahan kinahanglan naa kay heroic virtues kanang bayanihong buhat. Oh. Unya pagkamatay ni Teofilo Kamumot, tabaw naman gyud ano. Pagkamatay ni Teofilo Kamumot as giisip siya nga usa ka venerable. So gipasidunggan siya sa taga-Karkar, di ba? Taga-Karkar mo siya. So dunay gihimo sa taga-Karkar. Bisag wa pa siya gi-canonize as santo, pero gipasidunggan ba siya? Gipasidunggan si Teofilo Kamumot as venerable. Pero kana nga pagpasidungog dili pa na whole church gyud, dili pa tibuok simbahan. Kay di pa man siya santo. Mo pasabot private veneration pa na. Oh, sa ato pa kanang word nga venerable, ang pagpasidungog na to niya na is private veneration. Unsa nang private veneration? Sa kana lang lugar bitaw, nagpasidungog niya sama ng taga-Karkar. Mga madre, nagpasidungog anang Teofilo Kamumot. Nya kita diri. Di ba? Gipasidunggan man po na nato sa taga Cebu, kay taga Cebu man si Teofilo Kamumot. Sa ato pa ang pagpasidungog na to niya as private veneration. Sama na siya ha? So karon kining venerable unsay mga requirement ani unang ilhon nimo ang tao sa ka-venerable? Bayanihong buhat. Kinahanglan nay bayanihong buhat. Oh. Karon ang pagpasidungog na to ning tao nga giila sa simbahan nga venerable, unsay tawag ato? Private veneration. Private veneration. Ikaduha, kung makapasar na ka sa venerable, giprocess na, nakapasar na ka sa venerable, anihin na ka sa ikaduhang ang na pod. Unsa man ikaduhang ang sa di pa ka mahimong santo? Kining gitawag na to og blessed. Nakadungog na mo ng blessed? Balaan. Kanang biyato, di ba? Nay mga ingon na biyato o blessed. Kanang blessed sa Binisaya na unsa may Binisaya na bulahan o biyato. So unsa may requirement aron ang tao isipon nga biyato o blessed. Unsay mga requirement ana? Kay di ba yan na basta-basta nga idiretso lang ka biyato. Ana una ko ikaw sister, biyato na ka dili ingon ana oy. Brad Carlo, biyato na ka dili. Kinahanglan ilhon sa ka sa simbahan. Kinahanglan i-recognize ka sa simbahan as biyato. Unsa may requirement as biyato? Pagkabalaan, Brad. Gawas ana kay kanang blessed automatic magyud na siya sense na magyud na siya. No, automatic sense gyud na siya kay bulahan man siya. Pero ang pangutana unsay requirement ana? Ang requirement gyud ana una ka ilhom biyato kinahanglan adunay usa ka milagro nga pagabuhaton. Naagyoy milagro pangayoon ana. So kana kay ikaduhang ang mana kinahanglan maisip kang biyato kinahanglan pangayuan kag usa ka milagro. Sama atong gihimo ro no. Kinsa man ni? Kani si Teofilo Kamumot na ana bay milagro na gyud ani, di ba? Kani si Teofilo Kamumot dugay pa kay siya nahimong santo no. Pero naanay milagro nga gihimo ni Teofilo, gihimo sa Dios pinaagi ni Teofilo Kamumot. Kaila mo atong Madrid. Katong niadto dito Madrid dito niadto sa Karkar, nga di siya kakita pikas niya mata. Nihangyo siya nga muhigda siya sa higdaanan ni Teofilo Kamumot. Pagmata niya, pagbalik niya bangon mga kaigsunan, hibong siya, nakakita na siya. Di na siya operahan, gipaadto niya sa iyang doktor. Nimog yung doktor nga limpyo na gimong mata. Nakakita siya oy. Kay gipahigda siya atong katre ni Monsignor Kamumot. Naayo gyud siya, confirm gyud sa doktor. Kanang madriha usa na sa mo testimony, inig deklara ni Monsignor Kamumot nga santo dito sa Vatican. So kana pala mga kaigsunan kana si Monsignor Kamumot hapit na gyud na siya masanto. Muna mga kaigsunan nga ilhon ka nga biyato, kamuingon ka biyato, usa na siya ka titulo sa usa ka tawo nga gihatag sa simbahan. Amen? Amen. So, kinahanglan isipong kang biyato kinahanglan dunay milagro. Usa ka milagro. Kanang usa ka milagro mga kaigsunan. So, kanang biyato unsa may atong pagpasidungog anak niya? As biyato ba? Gipasidunggan ba na sa simbahan ang mga biyato? Gipasidunggan man na. Kanang mga taong biyato, mga bulahan, gitawag na siya og public nga veneration. Kanang gitawag na to og publikong pagtahod. Apan kana nga publiko nga pagtahod as local. But pasabot kana rang lugara. Gipasidunggan siya sama na to karon. Diri, so lokal sa kanang gitawag na to lokal lang ba? Diri sa Diocese of Cebu. Kana gipasidunggan si Monsignor Teofilo Kamumot. Pero sa ubang lugar wala pa man na pasidunggi si Teofilo Kamumot ngadto sa Amerika, di ba? Dili lang, part lang sa Cebu. Una siya, ang tao ilhon nga biyato kung doon na siya ay milagro nga gihimo.
ikaduha ka ng bayanihong buhat, di ba? Oh. Pero kung magbuhat pag yung milagro ng tawhana, pinaagis gahom sa Ginoo magbuhat og milagro ang usa ka santo, tun-an pag yun na sa simbahan. Dili man mo diretso tuwang simbahan. Na kani milagro ni gikan sa Ginoo pinaagi sa santo, di mo tuwang simbahan na. Kay bisan ang yawa makahimog milagro. Sumuna nga ang simbahan tun-an pag yun na muna dili lalim mahimong santo. Dugay pag yun mahimong santo kay nga naman kung doon naman gani milagro mugawas sa usa ka santo tun-an para sa simbahan. Amen. Sumuna siya. So ang biyato gipasidunggan siya pero by local ra nga lugar sa maning Diocese of Cebu. Ana pasidunggan siya na lugar sa uban wala pa. Karon ikahuman mahimo na kang biyato. Unsa man ni? Ikaduha na mo tong angang, inig human nimo makapasar na ka sa biyato, anha na ang canonization kanang gitawag ko, canonization of the saints. Sa ato pa pag mingon na gini kag canonization of the saints, sa ato pa officially na ka nga gi-declared sa simbahan nga maapil na ka sa listahan sa mga santo. So, sama pa ng litan, mingon ko la, gi-canonize na ni si sister. Oh, gi-canonize na siya as saints. Sa ato pa, pag ingon kag as saints, sa ato pa, gi-official declared na sa simbahan. Nga kining tawhana isipon nga santo. Sa ato pa, maapil na ka sa listahan sa mga santo. So, naa na kay adlaw nga kanus ang kapistahan. So, kung isipon na gani ka nga saints, unsa may mahitabo nimo ana, unsa may requirement nga ilhon kang saints. Bayanihong buhat. Oh, gawasan ng bayanihong buhat, daan naman na. Milagro. Ikatulo ka na yung martyrdom. Unsa man ang martyrdom? Kana mga tao nga i-deklara nga santo, kana yung nakay martyrdom. Unsa nang martyrdom? Kanang pagka-martyr. Pasabot ang martyr nga ang tao namatay tungod sa iyang pagtuo. Oh, kita naman yun. Kaibaw naman yun ano. Nga kanang mga santos, sila ang mga tao nga namatay tungod sa ilang pagtuo ni Kristo. Pagpaka na itong mga santos, mga tigsuunan. So, dili lalimoy nga ilho na itong tao sa kasanto. Muna nga, moingon ko nga, kana si Bubit, di yun siya ang yun ilho nga santo. Kaya nga naman, kay wala man siya gitawag. Una, wala siya bayanihong buhat. Oh, ikaduha, walay milagrong gihimo. Di ba? Nabay milagro siyang gihimo? Wala. Ikatulo, wala siya ng martyrdom. Saan ang martyrdom? Kanang nagpakamatay siya, namatay sa tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sama na ko, magsangyaw ko, nga tos lugar sa Afrika, niya doon ay mga tao ako yun. Sa yung saman, di yung kakaulis Pilipinas, kung dili ka muundang ano imong giwali. I-deny, ang kanang imong giwali, i-deny na. Brad Carlo, i-deny ang imong giwali. Iphanti kag pila ka oras. Kung dili ganina no i-deny, kanay mong untol gyud di hasdan. Pares kang konrad kay Pedro Kalungsod. Oh, Pedro Kalungsod, di ba? So, kung sa itabo, adi ko na i-deny. Di ba? Di ko na i-deny. Apila ka oras, punggutan ka sa o. So, namatay ka tungod sa pagtuo ni mo kang Kristo. Sama ni San Lorenzo Ruiz. Kailan mo San Lorenzo Ruiz? Mo na siya pinakaunang santo sa Pilipinas. Ikaduha sa Pedro Kalungsod. Tanawa to San Lorenzo Ruiz. Naagot to'y pamilya. Di ba? Miadto yun siya sa, nagmisyon siya sa Tudapita sa Okinawa, Japan. Nya kanang Okinawa, Japan sa iyang gimisyonan, pirting daghanang mga tao nga way pagtuog Dios. Sa iyang, at the time, sa iyang panahon, na mga tao nga di mo tuog Dios, dili gusto nga ang Kristiyanos muabot dito sa ilang lugar. Kaya di man tumutog Diyos. Sus, unsay tabo ang mga kigsunan, giingnan si Pedro, si San Lorenzo Ruiz. Di ka kabalik sa Pilipinas kung dili nimo talikdan anang imong Kristo. Di nimo talikdan kanang imong gisangyaw kabahin ni Kristo. Biyain na talikdi si Kristo. Makauli ka sa Pilipinas nga buhi. Unsay giingon ni Pedro Kalungsod ni San Lorenzo Ruiz. Kung hatagan ko sa Ginoo nilibuan ka kinabuhi, di gyud nako i-deny si Kristo. Unsay gihimo? Gipatay si Pedro si San Lorenzo Ruiz. Gipatay gyud siya nga martir. So mao na siya mga kigsunan, automatic giisip siya sa simbahan og saints. Amen. Pedro Kalungsod, di ba? Dili basta-basta mga kigsunan. So mao na mga kigsunan, dunay process. Una ka ilhon nga santo. Una unsa to? Venerable. Kinahanglan na kay bayanihong buhat. O nya kan na kay bayanihong buhat, iisipon ka sa simbahan og tinalan ilhon sa ka sa simbahan as venerable. Tungod sa imong bayanihong buhat. Ikaduha,
Isipon ka nga biyato. Biyato. Oh, biyato. Kinahanglan biyato ka, naa kay bayad ihong buhat. Ikaduha, naa kay milagro. Ikatulo, kung makapasar ka ni kaduha, anhin na ka sa gitawag ko? Oh, martyr. Martyrdom, kanang gitawag og saints, no? Pero kanang mga santos automatic na gyud na sila. Naay mga kanang mga santos mga martir naman na gyud na sila, di ba? Pero dili sa santos nga mga dili po ta ng santos martir. Ito na may mga santos pero dili sila martyrdom. Sama ni Santa Teresa of Calcutta. Di ba? Di man na siya martyrdom. Wala man napatyan ng madriha, di ba? Pero naay mga santo, sa garag yung mga santo nga giila sa simbahan as martyrdom yun. Katog yung gipatay gyud sa tungos pagtuo. Oh, karon mga kigsunan, arita sa mga pagsupak sa tinuan. Moingon ang mga tinuan, nganong inyo man ang gipasidunggan ang mga santo? Nawa man sa Biblia nga angay pasidunggan ang mga balaan. Kay moingon maya ning mga laing tinuhuan, kinsa ra may angay natong pasidunggan ang Ginoo ra. Nya ano ato man ang gipasidunggan ang mga santos nga wa man sa Biblia nga angay pasidunggan ang mga balaan. Be, unsa may tubag niyo na? Naaman. Unsa may rason nga no angay nato pasidunggan ang mga balaan? Dumigyan sila mga maing buwan. Oh. Kana mga kaigsunan ay nani maguni. Kana manggong mga kapistahan sa mga santo, naman tay mga kapistahan sa mga santo, mauna siya'y paagi nga ato silang gipasidunggan. No? Nagpista ta sa mga santos kay maunay paagi nga atong gipasidunggan ang mga santos tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa pulong sa Ginoo. No. Tungod sa ilang pagkamatinud-anon kang Kristo, gipatay sila, mauna ato silang pasidunggan. Pangutana, naa ba nas Biblia nga pasidunggan natong mga balaan? Naa. Naa sa Hebreo, ato masaw na? Hebreo kapitulo 13, versikulo 7. Ato masahon. Akay gyud nato silang pasidunggan. Unsay gingon diri Hebreanon 13:7? Oh, nag-ingon dinhi. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto. O dira? Nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi hangtod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo. So unsay gingon? Hinumdumi. Unsay angay nato hinumduman ang mga pangulo kaniadto. Kinsa man tong mga pangulo? Numero 1 mga apostoles. Katong mga apostoles, grabe kay mga apostoles, San Pedro, giunsang to, gilansang gituwad. Si Bartolome, gipanitan nga buhi. Unya gipuglag si Juan. Luoy kayo. Mauto sila kanang mga apostoles, mauna sila mga unang martir. Kay kana silang Pedro kalungsod, Lorenzo Luis Bag-ora man na. Ang pinakauna yung martir katong mga apostoles. Nya unsay giingon diri? Hinumdumi sila. Kung giunsa nila pagsangyaw ang mensahe sa Ginoo, palandunga ang ilang pagkinabuhi hangtod namatay sila, sunduga ang ilang pagtuo. Sa ato pa kanating mga santos nga diin nga martir sila, nangamatay sila tungod sa ilang pagsangyaw sa mensahe sa Ginoo. Ingon ang Biblia, sunduga ang ilang binuhatan. Ingon diri, sunduga ang ilang pagtuo. Sa ato pa kanating mga martir, mga santos, sila di ay maoy atong modelo sa pagtuo kang Kristo. Pagpakan natong Ginoo mga kigsunan. Mao na mga kigsunan, kanang mga laing tinuhuan, wa man na sila mga santos sa ilang simbahan, wa man na sila mga santos. Kinsa kay ilang sundugo no? Sa inyo na kinsa ilang sundugon? Ilang pastor. Ilang pastor? 10%. Tanawa ha, o sige nga sa Biblia, sunduga ilang pagtuo. Sa ato pa, kung wa sila mga santos, naka sila sundugan? Wala. Wa sila sundugan. Kisa ka itong sundugan ni pastor? Ginoo ko ang mga pastor, wa man ang mga santos. Pero kita mga Katoliko, daghan matang masundugas pagtuo. Pirti dagana. San Roque pa lang, nindot kinakinabuhi. Na pamilyar mo ng kinabuhi ni Sinyo San Roque, nindot kinakinabuhi. Dato na. Pero sa iya nga dato, iya yun ang gihubo ang iya nga dato, nipuyo siya sa kapobre. Santa Teresa of Calcutta, kanang gisulod ni Sister Susan, grabe kinaiya, matinabangon kay mga pobre. Sa ato pa, kanang mga santos, sila'y may modelo sa atong pagtuo. Nya naa ba nas Biblia? Na sunduga ang ilang pagtuo. Palandunga giunsa nila pag kinabuhi hangtod namatay sila. Pag ingong gikan pamalandunga sa ato pa, in what way? Unsay pamaagi nga atong mapamalandong ang mga kinabuhi sa mga santos? Di, unsa may pamaagi nga atong mapamalandungan ang mga kinabuhi sa mga santos? Pinaagi sa ilang kapistahan. Amen? Kay kanang kapistahan atong gipamalandungan ang kinabuhi sa mga santos ano. Atong gipamalandungan. Tanawa guna diha sa pista, nabayay gusos, di ba? Wa may pista nga di ta mo kanta gusos. Kanang gusos mga kinabuhi na nila. Gikanta na to, mo na siya gusos.
O karon, ingon man dinhi sa bersikulo 7, hinumdumi. Nya, unsay pamagi nga atong mahinumduman ang mga santo? Sa pista. Pinaagi sa ilang kapistahan. Nasabtan ninyo? So, nganong atong gipasidunggan ang mga santo? Kay naa nas Biblia, hinumdumi ang inyong mga pangulo, hinumdumi ang mga santos kaniadto nga nagsangay sa Polosino. Mao na nga kita mga Katoliko igo lang tang nituman sa Biblia. Amen. Amen. So ang mga lain tinuhan ba nganong di man sila kasabot ana nga naa mga ginas Bible? Giunsa man na nila pagtuis, no? Muna nga kita mga Katoliko, di kita magtuon sa simbahan, medyo malibog ta pangutan-on ta. Nganong inyo man ang gipasidunggan ang mga santos? Unsay tubag nato ana kung mangutan ang lain tinuhan, nganong inyo man ang gipasidunggan ang mga santos dili man na Ginoo? Ingna dayon naa man gunas Biblia nga hinumdumi ang mga balaan, hinumdumi ang katawhan kaniadto. Nga nagsangyaw minsay sa Ginoo. Kinsa man ang mga katawhan nga nagsangyaw minsay sa Ginoo nga gipamatay? Mga santos, mga apostoles. So mao na mga kigsunan, atong mahinumduman ug atong mapamalandungan ang kinabuhis mga santos pinaagi sa ilang mga kapistahan. Nya na ba nas Biblia gyapon? Naa gyapon sa Old Testament. Sira, basahan ninyo. Sira 44 atong basahon na. Arita sa Old, kay New Testament man to. Arita sa Old. Old Testament. Atong basahon na Old Testament. Dara. Busa dayga ang mga tao nga Dios nun. Pasidunggi ang mga taong Dios nun. Ang mga tao nga gipasidunggan pag-ayos sa Ginoo. Liman ka na. Unsay giingon sa Sira 44:1? Pasidunggi ninyo ang mga taong Dios nun. Pasidunggi pag-ayo ang mga tao nga Dios nun kay ang Ginoo nagpasidungog usab kanila. Bi mangutan ko ninyo. Kini mga tao nga mga Dios nun. I-apply ba na nato sa mga santos dili? Ma-apply oy kay mga santos dili man na sila mga yawanon nga tao. Nganong nasantos sila tungod sa ilang ka-Diyos nun. Di ba? Tungod sa ilang ka-Diyos nun. Unya sa iging Biblia. Ibong ko, nganong di man nila basahon nga naam sa Biblia. Ingon diriyo, pasidunggi ninyo ang mga taong Diyos nun. Pag ingon kinita Diyos nun, automatic, ang mga santos gyud ang gipasabot ana. Kay kining mga santos, nangasantos sila tungod sa ilang ka-Diyos nun. Di ba? Kamangyampuon, kamasimbahon, na Diyos nun sila. Nya, ako bra Diyos nun masago bra inyo sa kung pasidunggan oy kini atong pagka-Diyos nun naman pagayawanon. Tinuod dili. Lahi man nga atong pagka-Diyos nun kaysa mga santos kay mga santos ang ilang pagka-Diyos nun. Perfect kini ilang pagka-Diyos nun. Pero lahi man ato ang pagka-Diyos nun naman pagayawanon gamay. Di ba? Musimba ng taga-Diyos, ma-Diyos nun ng taga-Diyos, hindi kunis balay ayawanon gyapon oy. Kay mamalikas man gyapon. Di ba na kanino na sa ato pa kining Diyos nun nga gipasabot dinhi dili ni atong ka-Diyos nun dili paras nato ha. Kay kini atong pagka-Diyos nun, naman pagkayawan ang gamay. Pero kini yung Diyos nun nga gipasidunggan din mao ni ang mga santos. So karon, naa ba sa Biblia nga pasidunggan atong mga santos? Naa. Isirak 44:1 ngatos 2. Katapusang punto ingon dayon ng mga lain tinuan. Mana ato naman tong gitubag brother no. Nganong atong gipasidunggan mga santos? Muligwat na po ning mga lain tinuan. Mulusot na po ni mangita maghiniglusot ang mga lain tinuan. Ingon din sila. Okay ra man na brad magpasidungog tas mga santos. Mudawat sila. Okay ra man ang mudaw aga mo pasidungog tag mga santos. Pangutana brad. Nganong diha na masad mo mudangop? Mo nganong muduol man mo mudangop og mga santos? Dito mahinuom mo magampo. O di ba? Mulusot na sad sila. Maingon siya. Okay ra na brad pasidunggan na to mga santos. Correct. Ang mga santos, mga apostoles pasidunggan na to kay mga balaan sila tao. Ang problema ani nganong dito na mamupasidungog ay nganong dito na mamumuduol nila. Nganong di mamumudiretso lang sa Ginoo direct to God. Nganong moagi pa mamug mga santo. Moingon dayon ning mga lain tinuhuan kabaw mo kini mga lain tinuhuan. Bright kini sila mga teksto sa Biblia. Pero kitang mga Katoliko nangaraan atas ka Katoliko, pitok-pitok lang itong mata, wala kay mo ang sa bersikulo. Tinuod dili. Mo ni ha, magtuon kita. Moingon ang mga lain tinuhuan. Nganong mo hapit man mo sa mga santos. Ngano dito mamupatabang sa mga santos? Kaming mga born again, direct to God ra mami. Diretso ra mami sa Ginoo. Kay nga naman ilang gamito niyo? Luwas na. Dara ha, paminaw ha. Ila dayon ning gamito na sa mga lain tinuan. San Juan 14:6. Isuwat na ninyo. Kay bantayi gyud ni kay mool ba ning teksto nga gamito sa lain tinuan. San Juan 14:6. Unsay giingon dinhi? Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili moagi kanako. Asa ta moagi? Kang Kristo sa. Unya ngano adto mo moagi sa mga santo?
Oh, di ba? Ngano ato mamumuagi ni Maria? Ngano ato mamumuagi ni Pedro kalungsod? Ato mamumutapang, ato mamumuagi mo si Pedro kalungsod, iyampo mi. Santa Maria ampo mi. Ngano ato mamumuagi sa mga santo? Ngano daghan pa mamugi-agi-agian, ana? Handos na lang mo sa Ginoo. Ah, di ba? Unsa may tubag nato anak? Nganong muagi pamantag mga santos? Naa ba na sa Biblia nga muagi tag mga santos? Naa. Isuwat niyo, Hebrehanon kapitulo 12, 22, 23. Atong basahon na. Kini nga bersikulo mo ni siya ang mutubag sa pangutana nganong muagi tag mga santo? 12, 22, 23. Dara. Atong basahon na Hebrehanon 12, 22, 23. Sugdo na to 22. Nag-ingon din Ako ni siyang hinayon pagbasa para masabtan gyud nato. Apan ang giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion og ang syudad sa buhing Dios nga langitnong Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini. Bersikulo 23 nagingon, giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga mga anak nga ang mga ngalan na isulat dito sa langit. Tuldok. Ingon diri, giduol ninyo ang Dios. Di isa tong giduol? Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao. Ug dunay uga, ug ang mga espiritu sa mga matarong nga tao nga nangahingpit na. Karon pagutan na kinsa man ning mga espiritus mga tao nga mga matarong kani mga kalag sa mga tao matarong nga nangahingpit na. Mga santos man na. Kaya mga santos sila ang mga espiritu na karon nga naa na sa langit nga nangahingpit na. Unsa man ang nangahingpit? Perfect na ba? Wa na sala. Unsa gingon dinhi? Giduol ninyo ang Dios ug ang mga kalag, mga espiritu sa mga tao nga nangahingpit na. Pangutana na ba nas Biblia nga duulo na to mga santo? Naa. Hebrehanon 12, 22, 23. Naa. Nga kinahanglan gyud ita nga moduol sa mga espiritus, mga santos nga nangahingpit na. Kinsa man ni mga espiritu nga nangahingpit na mo ni mga santos nga naa sa langit. Karon miingon sila, Brad, dili ka na kuan Brad kanang sana kanang moduol bitaw tag mga espiritu. Muingon ba yan ni mga lain tinuod gibawal mo sa Ginoo Brad kanang moduol tag mga espiritu. Kanang bitaw manampit tag mga espiritu. Kanang mga espiritista ba? Kanang gitawag na sa simbahan og kanang sana na term man nagigamit sa simbahan kanang moduol tag mga espiritu, moduol tag mga patay. Pero pangutan na mao bagyo na lahi. Kay ang pagduol ato sa mga santos dili tungod kay sama sa mga espiritista. Nga sangpito na to mga santos kay tungod lang naatay asa naman to amo ang duol baron tag mga patay, mga espiritus, mga santos sama sa mga espiritista dili. Kay ang pagduol nato sa mga santos dili tungod sama sa mga espiritista kundili pagpatabang sa ilang pangaliya. Amen. Kay kana man kung espiritista ang ilang giduol gud kana man kung mga patay. Kana ba tong naa sa sementeryo? Mo man ilang gibuhat nga ilang samuk-samuk tong mga ilang tong samuk-samuk tong mga patay nga naa sa sementeryo. Makigistorya sila, asa man to gibutang nimo ang butang, ano ba? Samuk-samuk sila ba? Pero kini nga to di man ni mga patay giduol na to. Mga kalag man sa mga santos ng mga buhi. Amen? So, dili espiritista. So, karon, naabas Biblia nga moduol tas mga santos? Naa. Karon, kining bersikulo nga ilang gigamit sa Juan 14:6. Nga si Kristo ang dalan before ta moagi ni Kristo. Ay sa di pa ta moagi sa amahan, moagi tang Kristo. Unsa may gipasabot ana? Dili na ba ta moagi mga santos? Sayop na siya. Ang buot pasabot ni Kristo nga way makaagi samahan kung dili mo agi nako diha man na sa iyahang pagpanubos. Masabtan ninyo? Kaysa wa patatubsa ni Kristo, nalayo man ta sa iyang amahan. Nalayo man ta sa amahan. Roma 3:10 tungod sa atong sala nalayo kita sa Dios. Nya kanusa man ta ni balik sa iyang amahan? Kanusa man ta niya gipabalik ngadto sa iyang amahan? Sa iyang kamatayon sa krus. Sa ato pa pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus, napaduol ta sa iyang amahan. Sa ato pa, walay muagi kang walay makaadto sa man dili muagi kang Kristo. Sakto ba? Pero kinsa may agian nato sa atong pagampo? Ha? Mga santos. Pero kinsa may giagian nato diha sa pagpanubos? Si Kristo.
Ato example lang si Mama Mary ha. Artang Mama Mary usa. Si Mama Mary maoy atong agianan diha sa atong pagampo padulong kang Kristo. Pero ang agian nato padulong sa amahan kinsa man? Si Kristo. Diha na sa pagpanubos. Sa pagpanubos si Kristo na himong agianan padulong sa amahan. Kay tungod sa iyang pagpanubos, gipabalik ta ngadto sa iyang amahan kay nahilayo manggod ta tungod sa sala. Tungod sa sala nahilayo ta sa Dios amahan. Kanusa man ta gibalik ngadto ni Kristo sa iyang amahan, pinaagi sa iyang kamatayon. Sa to pagkatong kamatayon ni Kristo sa krus mao toy agianan nato padulong sa amahan. Pero kining atong pagampo kinsa may atong agian? Ang mga santos. Mao ning mga santos. Muna kanang mga santos mao na sila gitawag og intercessory. Sila mao itig ampo nato. Naa ba nas Biblia nga ang mga santos mo ampo nato? Na. Hub 42. Nana? Hub 42. 8. Nana ha? Dunay tulo ka higala ni Hub. Nagampo sa Ginoo. Kasi nga nato tulo ka higala ni Hub, brad. Si Elipas, ilista ninyo. Bildad, si Supar. Nagampo sila sa Ginoo. Ingom ta ng Ginoo. Hoy, kamong mga tulo ka higala ni Hub. Kanang inyong ipangayo, di gyud na nako ihatag. Oh, nasa lagi pangayo sa Ginoo pero way hatag sa Ginoo. Ingon bitaw na ang Ginoo. Atuan ninyo si Hob. Dangop mo nga to kang Hob og si Hob maoy magampo para ni magampo diri nako para ninyo. Karon, pangutana. Kinsa may nahimong tigpakaliwala ato? Si Hob. Kay ningo man Ginoo. Atuan niyo si Hob. Ni ato din tulo ka higala ni Hob. Hob yampo mis Ginoo. Agiampo din sila sa Ginoo. Agiampo din ni Hob ngadto sa Ginoo. Ginoo. Naay gipangayo ang tulo nako kay higala ingon ning Ginoo. Ito pa din Ginoo. Hob. Kanang ilang gipangayo ako nang ihatag. Dili tungod nila, tungod nimo nga usa ka taong balaa. Pagpaka na to mga santos, mga tigsunan. Maunay kinabuhi sa mga santos. Ang kinabuhi sa mga santos, sila maoy tig intercede. Sila mo'y tig pangaliya. Ilatang iampo. Dadun ta nila ngadto sa Ginoo. Ilang iampo ang atong mga ang atong pagampo. Dadun nila ngadto sa Ginoo. Naa sa Biblia. Nya atong pakapinan. Santiago 5:13-16. Santiago 5:13-16. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Naa sa Biblia. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kay kahimuan. Nya kanang mga santos, mga matarong nang ataw dili. Tarong. Nya unsay gingon ang pag-ampo sa taong matarong dakog kay kahimuan. Unsa may nganong dako magkahimuan? Kay dali gidunggo na ilang pag-ampo. Oh. Suod na kay sila sa Ginoo. Sikit na kay sila sa Ginoo, tuwa na kuno sila sa langit. Muna nga niingon ang Biblia, dako kay kahimuan ang pag-ampo sa mga taong matarong. Muna nga kita mga Katoliko, mangayog yung tagtabang nila kay nga naman dako kahimuan ang ilang pag-ampo. O tanawa ha, nga namingon kog dako kahimuan ilang pag-ampo. Kay kung sila'y mag-ampo, dali kay dunggo sa Ginoo. Pero kung kita ray mag-ampo, ay dugay kay dunggo sa Ginoo, sakto dili. No ay, sus unsa guta badlungo na to. Mga badlungon kita oy. Una mag-ampo tas Ginoo, balibara tas Ginoo. Pero kung magpatabang ka, labi na ni Mama Miri, magpatabang ka Mama Miri, iampo intaw ko. Dali kay dunggon. Basta magpatabang ka sa mahal nga Birhen Maria. Kay nga naman, niingon man gud ang Biblia. Tanawa to example-an. Niingon bitaw na si Elias sa propeta. Lord, pabundak ka ang ulan, ibundak ang ulan oy. Pangutana ni epekto na niyo ha. Nganong dali man kay sila dunggon? Kay balahan sila tao suod kay sila sa Ginoo. Grabe kay ilang koneksyon maduol kay sa Ginoo. Ingon ning Ginoo, ani ingon si Elias, Lord, pahunonga ang kusog nga ulan ni hunong dayon. Kita kuno suway kuno. Lord, pabundak ang uwan mo bundak ba? Dili ta kahimuan na. Di ba? Ang mga santos, ang ilang pagampo epektibo kayo. Dahil kay dunggon una magpatabang din tas mga santos kay nga naman. Kay kumuagi tag mga santos, dali kay dunggon sa Ginoo ilang mga pangayo. Amen? Amen. Pero walay panudlo ang Katoliko nga mga santos iluhon nato nga Dios. Walay panudlo ang simbahan ana. Ang mga lain tinuod gituis man nila. Ilang lubagon aron mailad ang mga Katoliko, moingon sila. Ay, nagampo mo mga santos kay giilan na ninyong Ginoo. Wrong. Walay pag-adaraw. Na ako'y katikisim, na ako'y libro simbahan. Ako gyud ang gidaag tuyo, bahala bugat ni. Baga kay ni. Walay panudlo ang simbahan nga mga santos iluhon nato nga Dios. Wala may tudlo ang simbahan nga mga santos, wa man na nato ilhan nga Dios. Mao bitaw ato nang gibutangan tanawan agi ni mga ilhan San Roque. Di ba? San Agustin. Kamantay mo na agi San Antonio.
pakikibutangan na ito San Antonio, wala to ilang Diyos. Di kung gila pa na itong Diyos na sila, may tata, Diyos Roque. Di ba? Diyos Tonio. Oh, Diyos, Diyos Maria. Diyos San Agustin. Wala ang tata. Diyos Pedro Calungsod. Wala man tamo ingon. Ang atong giingon, San Roque. San Antonio. Sa ato pa, wa na to ilha sila nga Dios. Mga santos lang sila. Mga balaan lang sila nga tao. Amen? Amen. Laro kayo. Klaro kayo na mga gisuna, nabi na sa Biblia. Karon, naay pakapin nila nga punto. Na ila na po itira na to. Moingon na sa sila. Kamong mga Katoliko, sige mong ampo sa mga santos. Dili naman kadungog ang mga santos, ana. Di ba? Muligwat na sa sila. Dili man kadungog ang mga santos, ana. Kaya nga naman, ang mga santos, patay naman na sila. Di ba? Kanyang kung saan Dugay namang nangamatay ni San Roque. Yang ano, sige mo gingon, San Roque, iampo mo kami. Santa Maria, iampo mo kami. Saan pa mapag-ampo nila? Nga mga patay naman na sila. Nasabtan yung punto? So karon, maingon na yun ni sila. Oh. Ang mga patay, Brad, makatabang pa ba na sila? Ila din yung gamito, no? tabang. Sa ato makatabang, no? Ato ng priban, makatabang sila. Pero pantayin ninyo, mugamit ang mga lain tinuhuan ng teksto. Salmo 115:4. Ato basahon na? Ilan yung gamiton? Salmo 115:4. Ay, Salmo 115:17. Oh, ako sa ning gamiton ng ilang bersikulo para kung makasugataan ng bersikulo, dili ta malibog ba? O dili ta makapangawot, bisag dili katol. Salmo 115:17. Mao ni ang ilahang gamiton na. Dili na makadaig sa Ginoo ang mga patay. O ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. Apan kitang mga buhi makapasalamat ta siya. Makapasalamat ta siya karon og hangtos katuran. O unsay giingon diri, Brad? Amo ni gamiton sa mga lain tinuan. Ang mga patay dili na kuno makadaig sa Ginoo. Di nakaampo. Di na gugaday. Sa na di nakampo. Nya nga nung ingon mo San Roque, iampo mo kami. Nga nang magpaampo mo sa mga santos nga ang mga santos di naman nakadaig. Di naman sila kaampo. Di karon pangutana. Nganong sige man tagsangpit sa mga santos, nganong sige man tagpatabang sa mga santos nga kanang mga santos di naman nakatabang. Di naman nakampo. Bi, unsay ato tubag nato ana, Brad? Simpuro kay tubag nato ana. Una, pila atong isgutan ha. Tinuod ba ang mga santos dili katabang? Tabang. Tato. Laro ko na to ha. Tinuod ba ang mga santos di katabang? Katabang. Makatabang kay ngano man ang tao nay kalag. Ano ra simpura? Ang tao nay kalag. Kay ang tao manggod lawas ug kalag. Ingon ang Ginoo ayaw kahadluki ang tao mo patay sa lawas. Apan dili makapatay sa kalag. So ang tao na di kalag. Moingon naman na tinuan ang mga santos di makatabang. Ngano di ba makatabang ang mga santos na may kalag? Pangutana, asa na maron ang mga kalag sa mga santos? Sa langit. Kaalam 3:1 ang mga kalag sa mga buutan nga tao anaa na sa kamot sa Dios. Mas kaalam. Mao ni makadungog sa atong pagampo. Sa ato pa mga kamot sa mga balaan naa na sa langit, naa na sa kamot sa Dios. Unsay gingon diri? Ang mga matarong nga tao nga nangamatay naa na sa kamot sa Dios. Og wala na gyoy kamatayon nga makatandog pa kanila. Sa ato pagindang mga Katoliko nga nung muingon ta San Roque, ampo mo kami bisag dugay na silang nangamatay kay nagtuo kita nga ang mga santos buhi kay naa sila'y kalag. Pagpakan natong Ginoo mga kigsunan. Na sila'y kalag. Kay nga naman, ingon bitaw ang Ginoo, kabantay mo ana magyuli minister dinhi. Di ba naa man ay rito sa ato Na man ay rito sa pagampo no. Muingon ta, o Ginoo, ang nangamatay sa imong atabangan sila mga buhi. Di ba naa man na sa misa sa patay? Nagatuo kita nga ang kinabuhi dili mga hanaw kun dili mga usab lamang. Naa man na pagampos pari. Nga kini di ang nangamatay karon atubangan sa Ginoo mga buhi dinhi sila. Nganong buhi man kay ang tawo dunay kalag. Sa ato pa ang mga santos bisag dugay na silang nangamatay pero atubangan sa Ginoo unsa sila mga buhi. Liman ka na ang mga sa rito nga ang mga nangamatay atubangan sa Ginoo mga buhi sila. Nganong buhi kay naay mga kalag ang tawo. Sa ato pa di mga tigsunan, ang mga santos at ubangas Ginoo, unsa sila? Buhi. Mo nang makatabang gyapon ang mga santos kay buhi. Kay nga naman, basang San Mateo. San Mateo 22, unsay giingon dinhi? Niingon ang Dios, ako ang Dios ni Abraham. Keto si Abraham, dugay na ba tong patay?
Dugay na no. Ako ang Diyos ni Isaac. Dugay na ba itong patay si Isaac? Dugay sir. Ako ang Diyos ni Jacob. Dugay na bang namatay si Jacob? Dugay. Ingon ni Ginoo, dili ko Diyos sa mga patay, kundi Diyos sa mga buhi. Sa ato pa ang mga katuding mga matarong nga tao, silang Abraham, Isaac, Jacob, atubangas Ginoo, siya buhi. Buhi din ng mga santos, atubangas Ginoo. Muna nga kita mga Katoliko, moingon kita, San Pio, iampo mo kami kay nagtuuta nga buhi gyud na sila. Buhi ang mga santos kay naa sila'y kalag. Amen? Naa sila'y kalag. Ang mga lain tinuan, ang ila ramang kong kitanaw, ang mga lawas ramang nila. Muna ka ng Salmo 115 kabantay mo. Ato tong patubag ko na. Nya gamitan ta ning Salmo 115:17 nga mga patay dili na makaday. Unsa may tubag nato niya na? Ana dayon, ang ilang lawas. Di ba? Pero ilang kalag, uy, makaday, uy. Oh, makaday kay buhi man sila. Mo bitaw nagpag-ampo ta nila kay buhi ilang kalag. Pero ang gipasaputi ng Salmo 115:17 nga ang mga patay di nakaday referido na sa ilahang lawas. Nabas Biblia na Salmo 39. Nagi pon Salmo 39. Dara, unsay gipasabot diri? Salmo 39 unsay gingon dinhi? Ato basahon na. Unsa may kapuslanan sa akong kamatayon? Kung ang akong unod munaog na nga tuslubnganan, makadayeg pa ba kanimo? Dili na o Dios. Sa ato pa ang gipasabot diha nang dili na kadayeg Ginoo, dili na kaampo, kani atong unod atong lawas kung munaog na sulubnganan. Papasabot ang lawas di sa tao ini kamatay padunot. Mo na dili makadayeg na di na ginag-ampo kay dunot na may mong lawas. Pero ang kalag sa tao makadayeg pa. Amen. Mao nay tubag sa nindot nga mga pangutana. Ang mga santos makaampo pa ba? Makaampo. Karon, naa ba nas Biblia brad? Atong hatagan ebidensya. Naa ba'y mga balaang tao brad nga dugay nang namatay pero nakaampo pagyapon? Kaysa ba? Dugay tao ha, dunay tao nga balaan nga tao nga dugay nang namatay pero hibong ka nakaampo pagyapon. Na kisa man ni kisa man nani sa Old Testament nani si propeta Jeremias nga dugay nang patay pero nakaampo pagyapon. Sa ato pa mo unay pruiba nga ang mga santos bisag nangamatay sila makaampo pagyapon sila kay naa sila'y kalag. Asa mabasa? 2 Makabiyo 15:14-15 naay mabasa diha. Uspon ako diktar ha. 2 Makabiyo 15:14 bersikulo 15. Ato basahon. Na dugay dunay tao nga balaan nga dugay nang nangamatay, dugay nang patay, pero nakaampo pa. Nara. Sige ingon diri ato basahon na. Miingon si Unias, kini mao ang propeta sa Dios nga si Jeremias. Adira? Nga nahigugma sa iyang isikataw. Og naghalad og daghang mga pagampo alang kanato og alang sa Jerusalem ang balaan nga syudad. Bisan tuod siya patay na, naghalad og daghang pagampo alang kanato. No, ako nang gi-highlight no. Sa ato pa di mga kigsunan, ingon si Unias, kani si Unias o sa man ni kapari, nakita niya si Jeremias, nya kani si Jeremias dugay na baning patay. Nya pag-abot sa 2 Makabiyo nagpakita si Unias. Nagpakita si Unias ha. Unsay giingon ni Unias? Kini mao ang propeta sa Dios. Timani Makabiyo ni. Nya Makabiyo mo ni siya ang kaning Makabiyo katapusa kanang hapit na ni matapos ang Old Testament ani. Nya ang Jeremias dugay naguna pa. Nya karon na Makabiyo ulahin na kay ning kabasahon. Pero ngano niingon man si Unias, kini ang propeta sa Dios, nahigugma sa iyang isika Hudiyo, naghalad og daghang mga pagampo alang kanato sa Jerusalem, bisan tuod patay na. Naa di. Bisan patay na makahalad pa diag ampo. Mo na mga santos makatabang dili? Makatabang. Mao na mga kigsunan. Unya napaylain. Ilista to ninyo 2 Makabiyo 15:14-15. Mao nay gamita basta naay mga lain tinuhuan magsamok-samok diri nato. Unya, doon na pa ilain, katapusan na ni. Inig, dayon, humanta. Masay gingon diri. Ang gingon diri mga kigsunan, daraw. Si Inok. Gingon diri, bisan si Inok, patay na, atan masawa na, 14. Sa kinabuhi, si Eliseo day, dara. Sa diha na si Elias, gidala sa Alimpulos sa si Eliseo. Sa diha nga si Elias gidala sa Alimpulos,
si Eliseo napuno sa iyang espiritu. Kini si Eliseo amigo ni Elias. Kunya ang sikingon diri, napuno sa espiritu, napuno sa iyang espiritu. Samtang buhi pa siya, wala siya mahadlok sa mga hari ug wala sila makahimo pagbuhat kaniya. Walay butang nga malisod kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimo gihapog milagro. Lingman kana. Di malalis ang kamatuoran. Nga bisan di ay si Eliseo, bisag patay na, makahimo paghihapon lig milagro. Pangutana, buhi sila patay. Buhi kay nga naman. Kung patay sila, ano nakabuhat ang milagro? Mao na ang mga santos makatabang gihapon na sila. Kay nga naman, buhi ba mga santos? Buhi ang ilang kalag. Apa nilang lawas asa? Nasa yuta. Muna ka ng mga laing tinuhan, di sila kasabot. Nga nung magampo pa mamos mga santos, patay naman na ang ilang lawas, pero ilang kalag buhi man. O mao na nga, kitang mga Katoliko, importante yun nga magtuon yun tas doktrina sa simbahan. Aron dili ta mailas mga laing sikta. Tinoo dili. So karon tinaw ba nga atong pagpasabot kabahin sa mga santos? Klaro. Tinaw no. Nganong atong gipistahan mga santos nga atong tubag. Nganong mudangop tag mga santos ato gyapon gitubag nas Biblia. Nganong magampo tas mga santos nga mga patay naman na naagya po sa Biblia. Amen. Dalay ko ng Ginoo, maayong hapon kanatong tanan. Atras lang ta gamay mga kisunan kay ni uwan man. Wa pa ka nagiyampo ni Elias. Bante. Okay. Ako hindi na tamanot tinggal diri. Awanin dili. Okay. Kaya kirod. Timing sad. Hapit na mahuman. Okay? Kinsa may mangutana? Oh, sige. Listahan sa mga santos. Panood lang mo ba? Sabi siya sa iyang adlaw na tawan o sa iyang kamatayon. Pwede lang mo musuot sa diri. Ang pangutana ni Brad, kung inyo hang gipaminaw, ingon siya, kining kapistahan sa mga santos ba? Ano kita mga Katoliko, magpista man tayong mga santos. Sa ila ba ng kamatayon o sa ilang adlaw na tawhan? Ang simbahan nagingon, sa liturgical celebration, tulura ang nagpista sa adlaw na tawhan. Tulura ni kabuok. Kinsa man ning tawhana nga nagpista ta sa ilahang natawhan. Una, si Jesus Christ, Disyembre 25. Kanang birthday ni Jesus, Disyembre. Ikaduha, Mama Mary. Ikatulo, si San Juan Bautista. Kanang magligog dagat ba? Tulura katao ang ipistahan sa ilang adlaw na tawhan. Pero tanang mga santos nga giselebrar sa simbahan, gawas aning tulo, ang ato yung gipistahan ang ilag yung pagkamartir. Ang ilag yung kamatayon. So mo na siya brother, tubag sa pangutana. Okay, kisilain mga utana. Ikaw, Sister Susan. Wala, ikaw. Kisilain. Brother ni. Nakapuhutan na Brad. Kailan ito nagsulti pagka-martyr Brad no? Kung sa imong bahin Brad, pinalitan nga, nagsabwa ka sa pulong nga, na dahil tao nga, buot nga mapatay niyo Brad, nga sa pagdaga niya dirig, ipatay ka Brad. Ang pangutan na Brad, mamartyr ka Brad, nahimo kang santos. Yes, sa kahimtang nga na martir yun. Sa kahimtang martir. Pero dili martir as gikanonize, kay kanamang kung martir nga gikanonize, mao man ang mga martir nga gi-official canonize sa simbahan. Kana gi-announce bitaw, gi-pronounce sa simbahan na kining tawhana na santos na kana i-canonize kas Vatican ba. Pero daghan kaayong mga martir bro nangamatay nga wa na gi-canonize sa simbahan. Daghan kaayong mga santos, daghan kaayong mga Katoliko nga namatay tungod sa ilang pagsangyaw sa Ginoo. Wala na maato sa simbahan pagkanunay tungod sa kadaghan. Mao bitaw na nganong naatay kapistahan Nobyembre 1 kabante man na All Saints Day. Nganong naman gitay adlaw sa tanang mga santos. Kanang pag-ingog adlaw sa mga santos, dili lamang kadto mga santos nga gi-canonize, nga gideklara nga naa sa altar sa mga San Roque dili kay kanara kadtong mga nangamatay nga wa na makanunay sa simbahan tungod sa kadaghan. Kanang mga mahalatos kinabuhi atong mga lula, kung nga ato karon sila sa langit, apil sila sa gipistahan anak. Bisag wa sila gi-canonize as a saint. Pero kay tungod kay santo sila sister, automatic giisip o gipistahan sila sa simbahan. Ang kapistahan sa tanang mga santos mauna ang Nobyembre 1, mo nang All Saints Day. So, mao to akong tubag Brad.
Mapatay ko kapil, maisip ko nga santo sa kahimtang. Bisag wala ko isipan nga santo as canonical, kanang sama yung nga gideklara, pero as kahimtang, maila ko nga santo. Nobyembre 1, maapil ko sa ulo, maapil ko pista. Okay? Kisailain. Ay, uwan pa man, di pa man takabuhian eh. Sa dyan, di pa ni, wapay buhi kay uwan man. Why problema bra, kada ora kayo, labak lang. Okay, kisay mga utana. Bisag dili related sa tong topic. Sa dili related ba? Ay, Brad. Tara, Brad. O sige, Brad. Hindi ko yung tahan, Brad. Naglibog ako bang reliyon Brad ba? Kaya akong kuhan Brad, sultan ni Brad, ma-accept ni Brad. Kaya naam sa karon Brad. Nais sa gliyon sa Liti Brad. Nya sa una, katoliko gina sila. Oh, sa diya nga sa gingon nimo nga wa gid sila pasidngog sa kanang sige simba wa ingon nga nagampo. Mikalit og dasmag dito sa Liti. Daghan kay mga reliyon dito nga midasmag. Saksi ni Jehova, kanang bunagin daghan dito Brad. Na biktima ni sila. Karon kung nautana siya Brad. Naaba ko na yung makabiyo. Nya mao sa ning bayhana dito sa Talisay nga lain sa gliyon nga nagbasa kog 2 Makabiyo 12:43-45 naay pagampo sa mga patay. Sinaday Makabiyo. Oh, paliw ko pagtubag Brad. Imo ng mga laing tinuan, na day Makabiyo, Brad. Kaysa akong Biblia, wa may Makabiyo. Natura, way Makabiyo sa inyo ha, kay gitangtang manggod na. Kaysa history manggod sa simbahan, ani niya, sa history manggod, kanaman kong Makabiyo, apil yun na siya sa Bible. Bisan gani ang karaan Biblia sa Protestante, namang yun ko'y Biblia sa Protestante, walang yun ako mada. Ang pinakakaraan yun nga Biblia sa Protestante, kanang 1611. Nga kanang 1611, mauna siya ang pinakaunang gawas nga King James Version. Kanang Biblia sa mga lain tinuan, ang ilang tawagan na King James Version. Kadungog mo na King James Version. Ang pinakaunang gawas sa King James, 1611. Paggawas yun ana sa 1611, naag yun ay Makabiyo, na ay sirak. Pangutana, pag-abot na ni Martin Luther, nganong gilangkat na nila. Kanus ama na gilangkat. Ako masahan diri oh. Gilangkat na ang Makabiyo. Oh. Mao ni sa story. Ang mga lain tinon, di man ko na mutukan nga gilangkat kay para nila good, wa ko lang kasa dira. O sige nga diri. In Martin Luther, in the year 1534 Martin Luther, kailan mo Martin Luther no? Kuning mga pari nga Katoliko ni rebuild ni gawas. Oh, the initiator of the Protestant Reformation arbitrary naka-decide siya to remove from the Bible the 2 Maccabees. Klaro kayo? Nga si Martin Luther di ay nga maoy amahan sa Protestante, naka-decide siya nga i-remove tangtangon sa Biblia ang ikaduhang Makabiyo. Sa ato panganong way Makabiyo sa Biblia sa Protestante karon kay tungod gilangkat ni Martin Luther niadtong 1534. Oh, dili lang kay Makabiyo, 7 na ka libro ang gitangtang dara. Mooning libruha nga gitangtang, dili lang ang Makabiyo. Nganong giuna man ni Martin Luther ay nganong gitangtang man ang Makabiyo kay nasayod si Martin Luther nga kanang Makabiyo na adiha ang pag-ampo para sa mga patay. Naman sa Biblia nga iampo niyong mga patay na sila wa man sila pamisa sa patay. Muna ilan ang gitangtang. So karon, unsa man ning mga gipanglangkat sa mga lain tinuhan? Tanawa ha? 7 na sila kabuok. Tobit, Judith, oh, mo ni siya. Kini gitawag na tuog Makabiyo. Pirting taganap sa 7 ni kabuok. Muna nga ang Biblia sa mga Protestante adunay 66 ra gyud na kalibro ilaha ay basahon. 66 na asa man 7 kalibro gilangkat. Nganong gilangkat man nila tungod sa doctrinal issues kay ang ilang rason moingon sila dili man gud na inspired by God. Kay ang libro kuno Makabiyo dili kuno na gikan sa Ginoo. Ila ra nang rason, pero ang rason gyud nganong ilang gilangkat tungod kay dunay mga doktrina pagtulunan nga nakasulat diha nga dili mo pabor sa ilaha. Sama ng 2 Makabiyo na may pag-ampos mga patay. Sirach City 33, handumang mga patay. Wa man sila nang paghandom sa patay. Wa sila kalakalat. Mo nagilangkat nila ang Sirach. So mao ni akong tubag, bro. Sana? Brad Ronnie, akong tubag pag 1534 gilangkat ni Martin Luther. Mao na mo paligid ang Biblia kana intawong Katoliko nga Biblia. Kay kompleto gyud. Mailaman nimong Katolikong Biblia kay naay Makabiyo, naay pirma sa kardinal, naay imprimatur, naay nilobestat. Pero kanang Biblia sa lain tinuan, why pirma sa kardinal?
Nganong ba may pirmas kardinal? Kaya mo sa sila kardinal. So, mao na siya. Oh, mao na siya. Kisay lang mo tanda pa? Isang libro ng Daniel, Brad. Kuwangan niyo po, Brad. Tangtang mo. White 3 Brad. Tangtang. Brad, ako dyan ko, salamat mo ba? Kaya ganyan lang, Brad. Na anak ko'y discern. Ano ka itong dragon? Oh. Dragon. Brad, ganyan lang, Brad, nga. Pagdaan ako diri niya ba? Nag-discern ako, Brad, nga. Ako gusto siyang dadun diri. Nga, pinaagi lang sa akong kanang gibaligya nga giuding Brad, aron dyan siya makasabot. Karon Brad, dako dyan ko pasalamat nga naabli ang una nga naagi day pagampo sa mga santos ug naagi day pagpahinuo sa santos. Nga, kaya na may mabasa. O, kaya namin na mo siya, Brad, nga naabagay kaluwasan, naabagay pag-ampo sa mga santos, naabagay pag-ilas sa mga santos, naabli ang sa libutan. Salamat siya nga, naagi day nga. Karon ingon siya na ko nga, may tatun na tayo bulpin. Kaya ipabasa siyang pastor. O, inaot ng nga, kini yang nasabtan karon ma-relate ng taning adto sa iyang pamilya. Aron na ikaw saban, may balik sila sa katolikong pagtuo. Salamat. Kana man mga bersikulo no ani no. Kanay mga bersikulo nga atong buy-an karon. Sultihan ta mo kung dili gyud ni kung silado gyud tagutok, kanang close minded gyud ta, di gyud nakasabot ng mga pastor. Bisag unsaon ni pasabot sa mga pastor, basta close minded na gani ang pastor, kanang silado nagutok, di gyud na sila modawat. Hindi maminaw sa... Pero naara nila dawaton na nila dili as long as nakapadayag ta sa atong baruganan. Kay na magyud tay baruganan pod. Mingon sila wa man ang pagampos mga santos. Basta atong gitupad nga ana. Nara nila gila ng dawaton, minsan wa man na sa among Biblia. Nara ninyo di niya dawaton. Basta mo ana sa Biblia. Kung sinsya na sila, nga Oh. mabasa. Kay kana mo mga pastor lisod na kana sa hulbuton kay ngano man. Na di ang 10%. Oy. Oo, 10%. Na di ang 10%. Silang simbahan. 10%. Muna nga naara gud nila. Ampun ni Brad Baron kani mga bersikulo ilang i dadon sila pastor. Bisag pila pa naga bersikulo, bisag usa pa naga dump truck nga bersikulo idadon ni mas pastor. Di ganina sila ablihan nilang una-una, di yun na sila mudawat. Ilan na rejected. O i-reject yun na nila. Basta ato padayon ta, nakapahayag ta sa ato Oh, sige sister. Dito nga sa amo ba? Resa ko ang kanang. Kaya sa sitio Tambis. Kinini ang nain doon ito nga. Kuhan ka lang. Nay reliyon ba? Sa kato sa lihon na niya. Iba ko kakwato yung reliyon. Karoon nga siya. Nga siya. Pastir. Kanang pwede tawag tigila-ila ninyo. Kanang pwede tawag kuwatan rin. Pangadji ba? Anak ko. Parang ko ba nga. Yang ipakuha ng ilahang kuhan ba? Ingo po ko nga. Pwede man. Pero kinini ang parte mga gyapon as Ginoo por ako na to respetar lang to ako ba kay para dili bitaw sa simalain kay naran din si gapuyo sa musilingan diri nga amo gilit sa balay nga bago pang namuyo gusto siya aghaton mi diha tanan karon ako sa gigdan nga Magbuwag sila nga. ako sa gigdan nga Brad ingam siya nga kada Sabado ta mag-meeting diri mag-prayer ko predisan ko kapasalig na mag-prayer ta kada Bado, Brad, kay nasa may prayer sa amo, Lunes mo na, yung apo dapat ito bisimbahan, si PM, ka Martes. O na, dili ko kapasalig nga, makakuan ko na yung pag-atin ng mga pangadji. Ako, giana. Ya karon doon naman sa may diri silingan nga niingon dito, gatuan tat siya sa ilang balay nga. Gusto niya nga, gana po siya nga, gusto po nila nga, kuan sila mga ji bagaw, Brad. Ya karon, dito, pero yung ikondisyonan, sige, pwede sa ka mo diri. Kaya pwede nga, ari mo diri mga jiyo, sa may ito mga jiyo siya. Kini niya mo rin yung party na Ginoo na to. Karon kay, sige, tayo pa sa kadiyot ha, kay akong ipagawa si Mama Miri. Gusto tayo mga jiyo, pero si Mama Miri, ako ibutang sa tunga. Sugot man ko. Isa, ayaw na i-appeal lang ko, kaya wala ka na ikaw, ana siya. Sa dili, din sa kumusugot ng mga jiyo, diri nga imo kong kuwan na pagkadian diri. Gusto ko nga, kung mga jiyo, magkalita diri, ako ipatunga sa Mama Miri, kung dagkutan akong kandila. Nawato ni sa sige, din kita magdawagan ni huli na lang ni. Ni uli mauna siya. Amo na si technique sister. Ani mo kung nagay mga lain tinuhuan. Paminaw mo ha kung naga nila yung tinuhuan mo sa inyong balay, nya mamugos yung suod ba? Ana gayon, Brad, before ta magsugod og Bible study, magrosaryo usa ta. Di ba di na mo sugod sila? Oh, mo alibuwag na. Kay nga naman, mura man sila kanang gilasan sila ba? Gilasan sila. Oh, apilo na to si Maria, wag nilabot, amo na sila. Oh, ana na sa sister. Kana kung naagi mga lain tinuan mamugos mo sos balay. Ina nga before ta magsugod, magrosaryo sa ta. Adi na mo sugot lagi. Di ba mo diretso nagawas balay. Pero ako lang mo hangyoon basta Katoliko gani wa pa gani ta kapaila kana pitang wa pa ta di palaw mga tong pagtuayaw gimugdawat sa lain tinuan.
Mura gina akong gihangyo ninyo. Kung doon na may nga lain tinuwa mo sa inyong balay, dili pa gani laom kayo ang atong pagtuo about sa Catholic faith. Wa pa gani tay alam sa atong doktrina, ayaw taw mo pagpasulog lain tinuhuan. Pero nisod gid siya ako sa panginaw. Oh, imo magiparo sa riwan sister. O niya ako mag-inan na. Oo. Ako mag-inan nga dili ni pwede dire nga mga G kay nasa may pangaji sa amo. Sa ning amo ha. Amo na sa O to ingon siya nga sige sister di lang ko mamungkot okay ra. Oh, mo na siya sister. Ani siya? Basta wa gani tay dili gani law mga atong pagtuong Katoliko. Dili pa law mga atong pagtuo, pagtuon may tungod sa doktrina ayaw gyud mo pasudog lain tinuan. Kay lagmit madali gyud mo nila. Kay kanang mga lain tinuan, bright kina sila mga bersikulo. Bright kina sila mag-twist-twist sa mga teksto. Pero Oo. yun na karon brad nga ako man sa Panginoon ila kung sabi nila ako ang ako lang pud nga Panginoon ko sila kung sabi nila. Ako testing lang tong ako ba. Diha na kasi natingala nga kutob sa gisulti ako siya ano ba. Nga mao na ako siya support ako inon siya nga amo kay doni mo to ana. Oh. Kana man kung mga lain tinuan, magdadaan na sila Biblia, idigsusi yung balay, pero ay mo kumpiyansa kay kanay lang ida hilo na. Ngano mingog hilo? Hilo man na sa inyong unahuna, hilo na sa inyong pagtuo. Gusto nila nga inyong pagtuo, libugon ba? Niglibog ninyo, labi ng huyang mo, agni mo nila. Mao na siya. Ay ayaw gyud mo dawat ang lain tinuan kay ngano magdadaan na sila hilo. Nya sugod imong hiluan mo. Itong sugod to hiluan na tong pagtuo eh. Mao na siya. Wala lay mangutana? Kasi Sister Conchal. Sa una sa brad, dunay ning anak nako, duha ka babae. Kaduha na gyud. Iyak kong giagniba nga simba kuno niya nangutana siya ug unsa kuno akong tinuan. Kuan na membro ko sa kuan Katoliko ko pero na grupo ko sa Chrismatic. Akong giingnan. Siya na grupo ko sa Chrismatic ug Katoliko ka. Ngano man di ay unsa man lang inyo? Kuan di sila saksi niyo ba? Gida ako niya brad may gali kay nakauna-una ko ba isa. Kay nga naman di ay ma'am isa. Amon takang dadon nga to sa kuan naraman diha sa Pardo. Pardo kuno. Kuan di ko pa kuan ana kay busy kay ko. Isa sorry na lang kay ako nangadi pambisa kuan na ako'y pangadion ba. Divide mercy nya na pa may Bible sa nya na pa may kuan ana na nangatarungan jud ko brad nga mao na nga di ko madani nila hantod karon wa na jud mo balik brad. Kay salamat ko. Kanamang kung mga saksi ni Huba, mo na ikugihan kayo magsakasakag balay. Kanang mga saksi ni Huba, mga Mormons, di ba? Kanang magmirkana. Pero ang mga utanan lang ko ninyo, asa man gyud mo magpasakop kanang tinukod og tao, tinukod lagi kan tinukod og Ginoo. Ginoo. Ari gyud ta magpasakop sa tinukod og Ginoo. Kana kung saksi ni Huba, ang gatukod maguna dili man og Ginoo, kisi gatukod na tao. Kano, gatukod na kano. Mga Amerikano. Kisa man. Kana si William Miller mo nang Seventh-day Adventist. Ang gatukod sa Sinuba si Charles Taze Razil. 1872 na natukod. Karon asa mo magpasakop sa iyas Ginoo, iyas tao. Ari gyud ta iyas Ginoo. Kay kana man kung iyas Ginoo, makasiguro gyud ta, maluwas gyud ta. Kay si Kristo, iya man gyud ang luwason ang sakop sa iyang simbahan. Di ba? Efeso 5:23, ako maoy muluwas sa akong simbahan. So dapat dili gyud ta magpasakop sa simbahan nga iyahan ni Kristo. Kay iya man luwason ang iyang simbahan. Nya kanang simbahan iya man ang lawas. So iya man ang lawas, iya gyud ang luwason. Karon kanang simbahan ron nga tinukod lang tao. Luwason ni nag-apil sa Ginoo nga di man na iyahang simbahan. So ari gyud ta magpasakop sa simbahan nga tinukod sa Ginoo. So mao na mga kigsunan, pagpakan natong Ginoo. Salamat kayo sa pagpaminaw ninyo sa atong pagtulunan sa simbahan. O niya bisag do na lay duha usa mo testimony diri. Sa di pa tamahuman. Kisay mo testimony, mga grasya nga nadawat niyo sa Ginoo. Wa mo'y grasya nga nadawat. Pasalamat ako no. Sige, Sister Conchal. Okay, sige. Pasalamat gid mo. Ako mayong hapon no kanatong tanan. Mayong hapon. Ako magpasalamat ko kay isang anyara ko wa ko'y trabaho. Magpasalamat ako kay ug na ako'y pangayoon na agid na. Di gid mo balibad ang Ginoo. Nakaingon jud ko ba nga naadyo ang Ginoo basta hugot ang imong pagtuo, naadyo ang Ginoo tabangan jud ka bisag unsa imong pangayo mao na nagpasalamat lang jud ko dako nga naadyo
mo tabang nako bisag maura. Daghang salamat. Okay, kisa pa mo pasalamat. Katapusan? Sister Susan? May ngapon sa tanan no. Na kung mga kauban magpasalamat